So what's up guys, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So welcome to another episode ng ating Rad Venture. So for today's video, ay hindi, time check pala muna. Time check natin is wait lang 3:50 ng hapon. So ang date ngayon ay December 3, 2025, Wednesday. So yan, for today's episode nga pala ay tayo na-imbita ng ating mga tropa from San Pablo. Gusto nila mag-camping. Gusto ko din mag-camping. Yun! Excited na tayo. Ngayon lang tayo parang ngayon lang ulit tayo magka-camping, ano? So, ayan. Pupunta na tayo sa kanila. Si Doc Kevin dyan. So, ayan nga pala guys, meron nga palang clinic si Doc Kevin dyan, tropa natin sa Barangay San Buenaventura, kanto ng San Buenaventura at Barangay Dolores, San Pablo City, Laguna. So, ayan, isa ay graduate ng dentistry. So ayan, kung ano ba papabunot kayo ng ngipin, tapos ayan, sa papapasta, papabrace, papabakod, hindi, papabrace pala. Hindi kasama bakod. So pag papabrace kayo, pwede niyo siyang kontakin. So ilalagay ko na lang sa taas ang kanyang contact Facebook. Yan, lalagay ko na lang kanyang Facebook page sa screen, para at least kung halimbawa na malapit ka lang sa area nito, San Pablo, ganyan, something Alaminos or Rizal, Kalawan, mga ganyan. Kung malapit ka lang sa lugar namin, edi pwede mo siyang kontakin para makapagpa-schedule ka. Legit yun guys, doon ako nakapagpabunot ng ngipin. First time ko magpabunot ng ngipin, walang kasakit-sakit. So yan, masakit pa yung kagat ng langgam na sinasabi nila. So nalaman ko lang na pare, tapos na. Tapos na pala. Ang galing. So ayan guys, check nyo yung kanyang Facebook page ni Paring Doc. Paring Doc ang tawag namin. Tapos yan, papunta na tayo, no? So kaalis lang natin sa subdivision, and then sa San Luis na ulit tayo. Then update ko na lang kayo guys update ko na lang kayo guys pag malapit tayo. Peace out. Yan, malapit na tayo sa highway guys. Time check natin is 4:02. Parang ang sarap maglomi. Kaso nga lang, nag-iintay na sila. Baka mamaya paalis na kaagad dito sa kana, mamaya na. So what's up guys, time check ulit natin is 4:07. So yan, papunta na tayo ulit doon. Malilikod na ulit tayo, mas malapit kasi ang daan. Tapos yan, ano lang, nasa 165 lang ginas natin kasi may 3 bar pa tayo, no? Tapos naglagay na rin pala ako ng coolant kasi almost nang tinatakbo natin, siguro mga nasa 750 kilometers na ang ating tinatakbo simula nung huli naglagay tayo. Kaya sinalihan ako na ulit para mamaya in case man na mapalaban at mapuno ang kotse, edi bumotor tayo. Actually mas gusto ko naman talaga magmotor. So what's up guys, nga pala hindi nga pala natin maisasama si Elisa ngayon kasi may meeting daw pala sila. Tinanong ko naman siya o makakasama kasi may meeting nga. Saka wala pa rin kaming idea kung saan kami magka-camping ngayon. So parang bahala na kung saan. Ano sabi nila pare Kevin dyan. So kaya mahirap kasi nagtatrabaho siya, may pasok pa siya mamaya, hindi namin alam kung okay, kung may internet ba doon sa pupuntahan namin. Buti sana kung alam na namin, at least ma-search namin, at the same time makapag-message kami kung may internet ba, may wifi o kahit yung kahit data lang, pwede na yun kasi okay lang yung data, pwede na sana. Kaso nga lang hindi, kaya diyan ka muna sa bahay at gagawa lang ako ng pang-upload. So yun guys, ito nga pala yung sa Alaminas, bayan ng Alaminas papasok. Solid dito guys, pagka trip nyo mag food trip, simula umaga may may mga food trip pa na kaagad hanggang hapon, gabi yan. So parang ayun yung pinaka night market nila na walang oras. Sa iba kasi may oras, mga 4 sila nagsisimula, dyan umaga pa lang meron na. Kaya solid na solid yung mga favorite yung mga food trip na isaw, something, proben, butche, ganyan. So yan, meron dyan. Basta papasok lang kayo, diba, pag malapit na kayo sa Alaminos, meron yung pa-letter Y na daan. So kakaliwa kayo. So yan, makikita nyo naman yan. Yan, update ko na lang kayo guys, at mahaba-haba pa ng mga ilang minuto pa yung ating biyahe. So what's up mga rods, time check is 4:21. Nasa San Pablo na tayo, nandito na tayo sa Barangay San Juan, San Pablo City. So malapit-lapit na tayo. So what's up guys, time check 4:28. Nandito na tayo sa kantuhan
So yan guys, nandito na tayo sa clinic ni Kevin dyan. So kaso nga lang wala siya sa labas. So pupunta na lang ako kay Kevin. Kevin X Conde. Nahiya kasi ako tumawag kila paring Kevin dyan eh. Kila Kevin na lang ako dediretso. Ito na pala, nandito na pala tayo sa Banag. Palakpakin na. Dito kami dati nakatira guys, ano, sa mga nakakaalam at nakasubscribe. So yan. Touchdown. Yan guys, nandito na tayo. So punta ako lang muna sa Kevin ano. Time check natin is 4:38 ng hapon. So what's up guys? Paalis na ulit tayo no. Nagka-problema daw yung ano sa kotse ni Kevin diyan sa trunk. So dumiretso na pala sila ng konti sa may Carmelite. Dito lang yung banda. Malapit-lapit siguro mga 1 kilometer layo or 1 to 2 kilometer layo. So yan, pupunta naman natin sila guys at doon na tayo magpapakita. So sure na to. Magmomotor na tayo pero goods na goods yan. At condition naman ang ating si Atlas. Condition naman to. Kaya ayos na ayos, pwede tayo sa long rides. So dito na guys yung ano, Carmelite. So hanapin na lang natin sila kung saan sila banda dito. Baka nasa dulo. May truck nga lang sa una natin. Hirap ma-overtake nito. Tingin ko nandito dito yung mga yan. Hanapin ko lang. Wait lang. A few moments later. So, nandito na sila guys. Time check natin is 4:50. May kihabilin tayo doon ng ano, ng tent para hindi tayo mahirapan sa pagbiyahe ano. Baka kasi malaglag. Salo pa yung aking ano. Yeah. Pre, may kilagay kaya ka na re? May kilagay ka? Sa mga motor shop pare, motor shop. Ayun, motor shop ba yata? Motor shop ba yun? Sabi mo nga, magkano kaya yun? Doon yata oh. Tignan ko. Hanap pa oh. So yan guys, bibili lang tayo ng WD-40, lalagay nyo sa trunk ni Kevin dyan. Hindi ko lang alam pre. Sige. Sprayan pa, pinapasok. Hanap tayo ng WD-40. Ito, yung motorcycle shop. Check natin. Meron yan dito. Yeah. Yeah. Meron po yung ano? WD-40? Alin po? WD-40 po? WD-40? Apo. Langis? Apo, pang spray po. Magkano po? Pwede rin po yan para maganit, paggawa nun sa maganit na ano? Ito yun. Ito yung parehas din naman yung doon. Nasa mga pa-price ito. Lubrication ano? 190? 190 po. 190. Yun, okay. Tire.
Thank you pa. Ayan guys, nakabili tayo. Ay, andap. Pero hindi WD-40 ang tatak, OB. Okay din naman to. Saka kailangan na eh. Para ma-sprayan lang din yung sa yan sa trunk. Hindi kasi magsara, maganit na yata yung sa likod. Yeah. Yung. Oh, pare, hindi nga lang WD-40 ang tatak, pero same din, parehas, 190. Guys, time check natin is 5:09. So babalik lang yung kotse do sa pinag-anuhan kanina, pinanggalingan. So papacheck yung sa trunk, ay nakita niya naman nakabukas siya. Yan. Ayaw niya magsara. Tapos napabili pa tuloy ng ano si Kevin diyan ng pang spray na langis. 190 din eh. So what's up guys, paalis na tayo 5:17. So sa tingin ko ano kami, Isla Chica. Malapit katabi ng Burawan. So yun guys, medyo malayo-layo din yun. Makakarating tayo siguro dun mga hindi na ako nag ano ng setup ng Google Map eh. Kasi syempre alam naman nila na daan, susundan ko na lang sila. Ayoko naman din umuna. Yan para sabay-sabay kami syempre. Saka di ba, magkaroon ng aberya, mahirap yung pagkaumuna, ganyan. Kaya ko na medyo kaya ko na humabol sa kanila. Pag sa traffic lang yan, diyan sila matitigilan. Tapos okay na yung trunk. Kainamon. Pagdating namin dun parang wala namang ginawa. Ano lang, medyo kulang lang daw sa pwersa. Ayun lang pala problema noon. Yan. Isla Chica. Pupunta na ang Kuya Rad dyan. Ang ganda doon. Isang beses kami nakapunta doon kasi medyo pangit yung time na pagkakapunta namin kasi sobrang dami ng tao. Then, Burawan kami eh. Tapos sa sobrang dami ng tao kumbaga tawag dito, yung wala lang spot, doon kami ano sa ano kasi no choice na, nandun na kami. Kaysa naman kami tinamad na rin mag-ikot-ikot, maghanap ng pwestuhan. Napupunta kami doon sa medyo spot na hindi masyadong okay. Kaya medyo hindi namin masyadong, although na-enjoy naman, hindi lang siya yung sobrang appreciated mo yung yung sulit na sulit. Yan. Kasi guys, paalis na kami na. So sana ang wish lang natin ay sana hindi tayo maplatan. Ay lang naman kasi tanging aberya natin ngayon kasi may marami pa tayong kulant. At the same time, okay naman ang gulong bago. Yung sa gulong lang na halimbawa baka maplatan tayo ay lang ang aberya na sana hindi mangyari sa atin para walang problema kasi tubeless to. Usually pagkagabi medyo hindi ko alam kung marami nakakapag ng tubeless na gulong. Saka mahal ang Vulcanis ang gulong, 250, depende sa lugar. Yung maganda-gandang biyahe natin guys. Saka nga pala guys, ang kasama natin is si parang JR, bayaw ni Kevin. Si Kevin Esconde, si parang Kevin dyan, si Doc Kevin dyan, ating tropang dentista, si parang Kenneth. Yan, parang Kenneth, saka si parang Pau, yan. Bali tayo pala, anim pala tayo lahat. So, sila aarkilan na lang sila ng doon. Aarkilan na lang sila ng tent. So yan, tatanong natin mamaya kung magkano aarkilan ng tent doon. At the same time, syempre, update na rin yan. Kasi syempre, madami nagdaang bagyo. Update ko sa inyo kung anong itsura, kung wala ba nagbago, yan, ganyan. Kung, syempre, sa tingin kami nagbago yan. Nag-improve. Hapon na, gabi na tayo makakarating doon. So hindi ko lang alam kung what time exactly. So possible yan ay mga 9 or mga ganon. Hindi pa ako nakakapunta sa Isla Chica, yung pinaka Isla Chica eh. Nung nagpunta naman kami, medyo mababagal magpatakbo yung kasama ko. At the same time, umaga yon. So hindi ko lang alam pagkagantong gabi, no. So yan. Ang daan nito ay Liliw pala, sa Paliliw. Tama. Papuntang Quezon. So what's up guys, time check 5:22. So yan guys, na search ko na sa Google Maps natin ayon sa Google Maps, ang daan natin na dito sa Nagcarlan, Liliw, yan ganyan, may high ang natin, expected time of arrival natin ay expected travel time natin ay 2 hours and 25 minutes. So depende pa rin yan siyempre sa takbo. 87 kilometers pala yung layo noon. So papagas muna sila guys. So yun guys, time check natin 5:34. Nandito na tayo sa ano tayo dito? Bitukang manok ng Rizal. bankingan.
And guys, time check natin is 5:50 na. Dito na tayo sa Nagcarlaan, bayan ng Nagcarlaan. Dito yung ano guys, oh, yung may underground na sementeryo. Sa kaliwa natin yan, oh. Ganda rin pala ng pailaw nila dito. Ganda ng park nila. O, diba? Parang sa pagtamambay-tambay, picture grammable. Dito na tayo, medyo traffic na konti. Pero mamaya naman okay na ang daan. So yan guys, ito na yung pinakadelikadong parte dito pagka pupunta kayo ng Nagcarlaan, ng Liliw, Mahihaw. Yan. Ingat kayo dyan kasi sobrang tarik niyan, lalo yung pagka halimbawa papunta kayo ng San Pablo kasi medyo madaming ano dyan, tumutumba motor, ganyan. Tumitirik naman yung iba pagka sobrang tarik kasi. Parang medyo madagim yung ulap doon sa bandang unahan natin ah. Huwag lang sana namang umulan. Wala akong dalang plastic ng yelo para sa cellphone. Ay naman na. Sana wag. Pero sa tingin ko, oo, dilim. Baka gawa ng gabi lang siguro, kaya ganun. So what's up guys? Saktong 6 PM na. So nandito na tayo sa Barangay Pag-asa, Liliw, Laguna. Yun. Ang dami ng parol dito. Yan, so what's up guys? Napansin ko lang medyo nag-iba yung daan. Di ko lang kung may event yata. Parang may harang dun sa ano eh. Sa banda dun sa una natin na dinaanan. Hindi ko alam kung may event o gawa siguro ng mga pailaw, something mga ganun ano. Dito nga pala sa bandang to, sa may tulay dito. Dito yung isa sa lagi natin pinapaliguan dati nung college tayo sa may Pokang. Andito sa kanan. May daan dyan, padiretso. Dire-diretso, naku may gate na pala. May parking na. Dati walang bayad eh. Pero yun, parang dam siya. Dire-diretso yan, running water, napakalamig. Sobrang linaw ng tubig, saka sobrang linis, parang mineral. Yan, parang ano siya, galing sa bundok, ganyan. So yan guys, lumiko na tayo dun sa Barangay Pangil. Ito yung way papunta sa Taytay Falls na madalas natin napupuntahan. Sobrang lamig ng tubig, saka ang ganda doon, sobrang ganda. Ito ay parte na ng Mahihay, Laguna. Ano? Ewan kung kita nyo. I love ma JJ. I love Mahihay. Nandito medyo may mahihirap na daan dito. Nung isang beses na nag-race kami papunta doon, may dumaan na dito na bus eh. Pero hindi to dapat dinadaanan talaga daw ng bus. Kasi sobrang tarik ng daan doon. Parang nagdire-diretso yung bus. Sa sobrang tarik, nagdire-diretso sa bangin. Buti na lang, hindi as in nahulog. Sumabit siya sa mga puno-puno. Sa mga, mga bumangga siya sa mga puno-puno. Kaya napigilan yung pag ano niya. Parang umaambon. Sana wag lumakas. Grabe guys palusong tayo. Paliko-liko. Nakakatakot pala tong parte na to. May banda sa may balad, sa may Dalitiwan Resort dito sa may Mahihay pa ba to? Lukban na yata ito, Mahihay na yata, Mahihay pa yata to. Dalitiwan Resort banda. Nakakatakot pala dito dumamag isa no. Yun lang ako nakadaan dito ng gabi. Madalas pagka nagra-ride sa una, papunta kami dito umaga. Kaya naman syempre, minsan madalas pagka may kasama naman. Ngayon, solo ride ako na nakamotor. Sila naman, sila nakakotse eh. Solo ride ako na nakamotor. Ay, dito na yung Matarik guys. Dito na pala yung sinasabi ko, yung may nadaling bus. Ito na yun. May daan dyan, papuntang yung Sprite Falls. Ganda rin dun. Parang Sprite talaga yung tubig ng falls eh. Saka malamig din, lawak din. Ayan guys, malapit na tayo. Ang oras natin ay 1 hour and 20 minutes na lang ang ating expected time of arrival. Naulan guys. Naka-Google Maps naman tayo. Magkakaputi na ako. Pati medyas. Ay, wait lang. Sana maabutan natin sila. Yeah. Let's go. Balik tayo sa Ratchada. Sa Istrenta. Grabe ang ganda ng kalsada dito guys. Dire-diretso Medyo madilim lang sa paningin ko kasi basa ng ambon niya. May mga aso lang. Dire-diretso. Ganda, lawak. Subukan natin silang habulin. Sana mahabol natin.
Bili tayo ng plastic ng palamig. Ate, may plastic ba kayo dyan? Pwede makabili? Panlagay lang po sa cellphone. Yan. Magkano po yan, te? Ay, salamat po. Oh, babasa lang po eh. Ay, thank you po. Di, okay. Po. Ay, salamat po, ate. Pang-reserba. Babasa ng ulan eh. Hindi tayo nakapagdala ng ano. Yan guys, buti na lang binigyan tayo ni ate ng plastic. Nice. Hindi rin tayo nakapagdala eh. Ay, sa tingin ko hindi na natin sila abutan. Mabilis takbo nila, hindi ako makapagpabilis ng takbo ngayon pagka ganito. Kasi madilim. Saka madulas kalsada, baka mag-slide dyan. Puta, dito pa tayo napadaan sa gitna. Bawal dyan, madulas lalo dyan. Susundan ko na lang tong taas. Ayun. Oh. Sundan ko na lang tong natin guys, Google Maps. Sabi guys, ang ganda ng daan dito, bandang Lokban na yata ito eh. Ganda oh, bagong asfalto tapos ay kumpleto ilaw oh. Ayos na ayos ah. Pangit na lang yung Google Maps natin oh. Yung plastic, dapat plastic talaga ng yelo, yung plastic niya yung pang palamig hindi, pang ulam. Plastic ng balatan ng ulam. Di mahirap maghahapit ng pagkaganto may likuan, gawa ng ulan. Hindi na tayo tinigilan ng mga yan. Saan na kaya sila? Medyo malayo-layo na siguro sila. Sabi na Louisiana daw sila dadaan eh. Ito, susundan ko na lang naman tong Hindi ko alam kung Louisiana ba tong dadaanan ko. Susundan ko lang to nasa Google Maps eh. So what's up guys, time check natin is 6:57. Kakapasok na natin ng Tayabas Bypass Road no. Mukhang malabo naman natin sila maabutan ito. Basta, sundan na lang natin to. Isang oras pa oh. Bago tayo makarating. Maganda na kasing kalsada dun sa kaya sigurado mabilis ang takbo nila kanina eh. Hindi tayo makabilis, baka ma-aksidente tayo, gawa ng ulan. Sana naman wag na umulan, Rico. Grabe na. Pero nakakapote na tayo. Problema lang natin yung ating cellphone eh. Ayan guys, dito naman tayo sa Pagbilao Bypass Road. Dito yung isa sa mga madidilim na bypass road eh. Pagkakalam ko. Kasi nung pumunta tayo ng Bicol, nadaanan ko to, grabe dilim ba? Mag-isa lang ako, pero ang ginawa ko, sumabay na lang ako sa kotse. Doon ako sumabay sa kotse para ate si Mika kasabay tayo. Mahirap kasi pag mag-isa sila ganito, tinayin naman. Puro talahiban. Medyo mapapabilis ang biyahe natin dito. Maano nga lang. Yan, sabay tayo dun. Dilim nga lang. Yan son guys, 20 kilometers na lang. Time check natin is 7:19. Medyo malubak na yung daan Hindi ko alam, baka pagbilaw na yata tayo. Pagbilaw na yata tayo eh. Kaya malubak na. So yan guys, napapasok na tayo dito. Isa lang ibig sabihin ito, medyo malapit na tayo Ito na yung nadaanan namin dati. May mga bilihan ng mga seafoods. Ibig sabihin, baka nandun na nga sila. Ilang minutes na lang, 17 kilometers. Baka nandun na yung mga yun. Lapit na to eh. So what's up guys, time check natin is 7:32. 11 kilometers na lang. So isa lang sa masasabi ko sa inyo, pag pupunta kayo dito ng gabi, dapat maganda yung ilaw nyo Kasi pagka walang ilaw talagang ganyan Yan, papakita ko sa inyo, stock. Madilim. Hindi mo alam kung nasa unahan mo, pero pagka may driving light ka na maayos yan, makikita mo pa siya. Kaya iwas aksidente. Saka yung sa gitna, may mga siwang siya. Sabat na gitna, iiwasan nyo yung sa gitna na yan kasi baka mamaya mabuslot kayo, ma-aksidente kayo guys. Tapos check nyo lagi yung Google Maps, baka mamaya palikuna pala, akala nyo diretso pa, mabilis pa yung takbo nyo, ganyan So yan, sa tingin ko nandun na sila yung mga kasama natin guys, pero okay lang yan, ligtas naman tayo nakarating. Saka yun, at least pagdating natin baka nakaset up na sila, kakain na lang. Hindi naman natin kasalanan, tadyang naiwan tayo kasi tayo eh, nag-bihis ng kapote. Pero mo ilang minuto lang yung pagbibihis ng kapote hindi na natin sila naabutan. Pinakakotse kasi sila eh. Sana all kotse.
Ayun guys, hindi pa pala to yung tulay. Ito pala yung parang bakawan yung sa gilid. Ayun, mga bakawan ng gilid dyan. Mamaya pa yata yung tulay eh. Oh, ayun, may dadaan na rin pala. Diretso na pala to. Bakawan, tapos diretso, tulay na. Madadaan natin. Yan. Tumatawag na pala si parang Kevin dyan. Sa tingin ko, baka nandun na sila. Kaya nakatawag na siya. Natanong ko nasan tayo. Hindi tayo mag-reply para mabilis na tayo. Diretso na, baka makaksidente pa tayo pagka ano. Yan oh. Ang ganda ng view dito guys oh. Dagat na yan. Wala, hindi natin hindi ko mapapakita sa inyo. Gabi naman kasi. Madilim. Tagal na natin nung huli nakapunta dito. Hindi ko natanda yung date na yun kung anong date ba yun nakapunta tayo dito guys. Yan. Welcome, Barangay Ibabang Polo. Nandito na tayo. Malapit na tayo guys. Dito na may liliko tayo sa kaliwa eh. Medyo tanda ko to eh. Buti may mga vulcanizing shop dito kaso sarado na. Pagka ginising mo, syempre medyo mas mahal na yun. Night differential syempre. Bahala. Malapit na tayo. Dito yung nagdire-diretso sila kanong dalas eh. Nung nagpunta tayo dito, dire-diretso sila. Tumigil pa tayo eh. Para lang makaintay sila din eh. Dito. Kaliwa na tayo dito guys. Oops, ya. Nung nagpunta tayo dito, grabe traffic dito sa daan na to. Sa may kantuhan na to, grabe traffic. Sobrang dami sasakyan, motor. Sumasama na. Pagka medyo malapit na kayo guys, medyo alert na kayo sa daan. Sobrang lalalim ng lubak, yung ibang lubak lalalim. Tama pa ba itong daan ko? Parang mga 3.8 kilometers pa tayo eh. Ang dilim. Medyo malalalim yung lubak. Bitak-bitak yung kalsada. Yan, may lubak na. Shit. Grabe. Buti na lang nakaano tayo. Beast Tire Dual Sport na X3M. Extreme yata basa doon, X3M. So, yan o. Grabe. Sira-sira na yung kalsada dito ba? Pa. Urawan. Isla Chica. Ayan guys, dito pala yung Isla Chica. Itong daan. So yan, susunsunin lang natin to. Kasi dagat na rin naman ng dire-diretso eh. May signboard naman sila. Isla Chica Eco Resort. Meron silang Facebook. Isla Chica Resort, Eco Resort. Tapos Barangay Lipata, Padre Burgos, Quezon pala ang address natin dito sa Isla Chica. Meron silang number 0907-3512110. So yan, ito yung daan no. Kung talagang matatakotin ka, wala. Hindi mo kakayanin yung daan doon. Sobrang dilim, walang nga. Hindi ka pa pwede lumingon sa kaliwa kanan no, kaya tumingin sa side mirror. Baka may makita ka kung ano eh. Mapaparaning ka na pag may nakita kang nakakulay puti na kahit sako lang ano. Yan no. Pang ganito talaga yung natin guys. Gulong natin. Yung motor hindi pang ganito. Wag lang matechempo may malaking bato baka tumama sa makina. GG tayo guys. Okay, saan yata? Sa kanan? Tingin ko sa kanan. Okay, dito tayo. Isla Chica. Diretso lang tayo guys. Isla Chica, Isla Chica, Isla Chica. Basta ito yung Isla Chica, doon po. Paano ba sa entrance po? Doon na po. Okay, nandito na yata yung mga kasama ko eh. Okay pa, salamat po. Saan po sir? Doon po sa may tricycle na yan? Ang parking po? Sa kakaliwa po? Sige po. Salamat po kaya. Yan guys, nandito na tayo no. Hindi ko lang alam kung nasan sila. Wait lang. So what's up mga Rads? Time check natin ay 7:56. So yan, buong akala ko nauna sila sa akin. Pero nauna pa pala tayo sa kanila no. So yan, nandito na tayo. Yung motor natin. Tinanong ko doon, wala pa naman kasi dito lang daw para dahan ng kotse. Wala pa din kotse. So 13 minutes or 13 kilometers away pa daw sila. Grabe, bilis pala natin. Grabe pala bilis natin ang takbo natin kanina.
Dumating tayo dito siguro mga 7:30. Tapos bumili lang ako doon ng biskwit sa tindahan. Ah, eh. Tapos medyo may laman na yung tiyan natin. Hintayin lang natin sila guys. Tapos papakita ko sa inyo yung lugar. Yan guys, ito yung lugar sa gabi. Bukas ng maaga papakita ko rin sa inyo. Ngayon lang ako nakapunta dito eh. Yan yung mga cottage nila. Pero tayo ay nakatent tayo. So hindi ko alam kung magte-tent din sila. Dito nga pala magpaparehistro guys. Diyan magpaparehistro. Pagpasok nyo makikita nyo kaagad dyan. Tapos dito naman yung paradaan ng mga motor. So yan. Tingnan natin sila. So guys, nandito na tayo sila. Pinapasok na tayo nila sir. Kasi malawak siya oh. So magte-tent pitching tayo. Hindi ko alam kung saan tayo pupesto. Pero kahit saan naman okay lang. So yan ito. Marami silang mga cottage din. Pinapasok ako kasi dito dumalakas-lakas yung signal sa loob. So nakaparada na yung motor natin. Sana naman di matumbag ng buhanginan. So yan, marami din dun tao. Tayo, hindi ko alam kung saan tayo pupesto. Pero ayos guys no? Ano bang, ay hindi, tama kasi weekdays ngayon. Kaya wala masyadong tao. Hehe. So next year sana makaano tayo. Nakauti-uti ng mga camping gears. Wala tayong kakamping gears kahit panlatag sa ano wala eh. Sadyang ayun lang yung ating ano lang yung dala natin. So maupo muna tayo sa tingin-tingin. Kung saan ba maganda. Sabagay, depend ako naman kahit saan eh. Okay lang ako kahit saan pumesto. Sila na ang bahalang pumili kung saan kami. Meron marami din pala nagka-camping. Medyo tahimik lang tayo guys. Tas lakad-lakad. Chuchu, magka-camping kami. Huwag mo naman ako awayin. Chuchu. Kita ko na yung dagat. May harang. Ano yun? May ilaw. May maraming ilaw din. Dito na ako tatambay agad sa dagat. Yeah. Ito na guys. Unang tapak sa tubig dagat ulit. Oh, lamig. Woo. Officially touchdown the water. Touchdown the water. Touch the water. So yan. Klaseng malinaw ang tubig dito ah. Tutu, bati tayo. Magka-camping kami. Kapag-tampisaw na agad tayo guys. Lugi sila ngayon. Kumain pala sila sa daan, kaya pala nauna pa ako. Oh my God! Kaya samantalang kanina nag-iisip ako kung kakain pa ako, kung titigil pa ako. Kasi inisip ko baka mamaya anong oras na ako makarating. At pala kumain din muna ako. A few moments later. So what's up mga Rads, bumili kami ni parang JR ng yelo. Buti nakabili kami 6. Time check is 8:40. So ngayon hanapin na lang namin sila kung saan sila nagpwestuhan. Ayun yata sila na. Sila ba yun? Naka-cottage. So yun, naka-cottage. Ha? Baka magka-cottage na lang, hindi na magte-tent. Na? Hindi, kumuha ng dalawa na eh. Kumuha ng nga pala ano. Magkano parang tent pitching? Magkano Kapag tent? may sarili kang dalang tent pare 150, kapag wala 300. 300. Mura lang ano. Ay, sa bagay weekdays ngayon saka hindi siguro peak season eh. Mga 150 lang dati ang entrance mo dito. Ay dun sa Burawan pare ano. Kanina nagagay ka. Sa Burawan pare may dala kang sariling tent 500. Sa Burawan 500 may dala ka sarili. Dito 200 ang entrance.
Ay, hindi. Tapos, May ano yung tent pitching. May kasama na yata ang tent pala yung ano 500. Mahal to eh. Mahal pa din na? 200, tapos kapag may kasama kang tent, pag may dala kang tent, 150, di 350. Mm. Hindi yun per head. Pag may dala kang tent. Ay, di dalawa na kayo noon. Parang ganyan. Depende kung gaano kalaki ang tent mo. Kung Ayun kasya nga, tayo, no? kung kasya, tinatanong nga kita kung kasya tayo lahat sa tent. Joke lang. Ulit lang yun. Hindi tayo magbabahayo. 2 to 3 ano lang yun. 2 to 3 persons lang. Siyempre sa 3 persons, baka medyo ano na kayo noon. Pre, ano muna, sinaing? Sino magjajaing? Kanito ang cellphone pare, kinuha ko doon. Parang nado din eh. Kita naman natin yung ano, wala namang ibang tao. Kahit anong lagi ako taga-bilit eh. Pare, pamay tayo. Hindi naman siguro pare. Sa biotin. Ay, spot madami. Ano mo pare, pagsasaingan naman na. Ay, yung cottage pare, magkano daw? Patong ka dito pare ng uli. Magkano daw yung cottage? Ay, sa baga? Ano, yung cottage? Oo. 50 pesos. 50 pesos lang? Hindi kasi wala daw tao. Nagrenta ko ng table lang para tent tas table lang natin. 50 pesos yung table. Ah, okay. Sige, dahil wala naman parang masyadong handa. Hindi cottage na lang ang nilibre sa. Ba, ayos ano? Yan, so yan guys, doon nga pala tayo nagpaano kanina, no? Nagpalista ng pangalan, register dyan banda. Tapos doon din yung parking banda. Tapos dito naman tayo guys, yan. Dito naman tayo guys, nagpwesto, no. So, yan, umarkila sila ng table, pero sabi nilang dito sa management, wala naman daw tao, kaya inunalan na kami ng cottage. 50 pesos lang. So, goods na goods. Kasi weekdays naman kasi ngayon, nakita niyo wala masyadong tao. Puro may nakita ako ng mga dalawa yata naka-tent pitching. Tapos ito nga pala yung ano nila, parang ihawan area yan. Ihawan area nila. So, yan, nagluluto ng mga tropa pips. Ito naman CR guys, yan. Ito yung sa female. Hindi tayo papasok dyan, baka may tao. Ito, meron silang, yan, shower. Tapos ito yung kanilang CR sa panlalaki. No? Meron silang apat na cubicle. Hindi pala cubicle tawag doon. Apat na CR. So yan. Ganda. Liwanag. Tapos siya may tubig. Dire-diretso lang. Siguro galing sa ano yan. Ako kuraming water kung saan ba galing ang tubig. Kasi dire-diretso lang. Hindi siya basta pinapatay. Okay. Malinis. Maayos. Ang CR dito. Ayan ang ihaw area. Dito. Tapos ito na, ayun ang pinakadagat. Nakapagtampisaw na tayo dyan kanina habang wala pa sila. Tapos ito para may ilog dito. Ito nga pala ang GG Hawin. Sisinaing na. May GG Hawin na. At magluluto na si parang Kenneth ng sinigang yata. Sinigang naman. Sinigang ba yan? Sinigang na manok. Yan, wala na kinakalusan ng ating ihawan. Ito nga pala yung nilutuin natin guys. Walang sarap na rin. Puro lapis, walang kulang. Ay siya pare. Please, ikaw, Jones. Yung ginijihaw na. Sarap na niyan. Nakagawa siya pare ng pampasarsa. May ginigang pa. Wala Ginigang? Wala din ano eh. Ginaing lang ang ulo. Ginaing mo. Binili mo para Sayang ka na. ng cup na binili mo. 15 peraso. 15 lang ang mo. Luto na guys. Yan walang yan. BBQ. Depende sa pagkaan siguro. Sablay ang lagay. Ako pre, bakit na... So yun guys. Nalipad nyo isang tent. Tutik na. Wala. Yun nalipad. So umuulan. Sasarahudoan ko lang tong tent natin guys. So what's up guys. Naglipad tayo ng tent. Nakakaliparan na ng tent dito. Lipat na yung isa pala nilipat natin. No? Kasi ito naman
O matibay naman yung nilagay kong bato. Kaya dyan lang siya. Hey, what's up guys? Susurbulin natin yung ate. Meron tayong panlagay dun yun. Hindi ko lang nakalimutan tawag dun yung stick. Lalagyan natin kasi yan. Dadala pa. Ang lakas. Dadala talaga. Lalagyan natin siya ng stick. Nakalimutan kong tawag dun. Yung nilalagay na yun. Meron tayo na. Oh, lakas. Ito dapat doon ko na nang ilagay ko. No? Malapit na. Hindi pa to siguro to guys. Madadala yung tent natin. Pero kung ano, kung hindi naman masamahan yung Ano, pinag-uusapan, Chucho? parang kay yung Hindi nga inuuwi ko Hindi, sa parang kay, balitan parang kay, ano, parang Hindi ka na makataas, Chucho, ha? Hindi nga po. Nag-uwi saan lang. Bigas ang wala na ano. Pare, meron. Kompleto yan. Okay, buli labi sa atin yan. Oh. So, what's up mga Rads? Time check. Okay. 11:09 na. So, kakatapos na natin kumain mga Rads. Medyo ginabi tayo kasi hindi sumapat pala yung, yung pampaasim doon sa ating niluto pala nila. Hindi pala ako nagluto sila. Saka yan, may bumili pa kami bigas sa tindahan. Nakadalawang balik tayo. Pero ayan, okay na. Busog na kami. Ha? Mamamlas light ka. Yan, okay na kami. Solved na. Amin na amin itong lugar. Walang katao-tao kami. Halos kami lang tao dito. Ayos na ayos. So yan. Kahit kulang-kulang yung mga camping gears natin. Tent lang talaga yung pinaka-camping gears natin. Pero nagkaigi pa din. So hopefully sa susunod makabili tayo ng mga camping gears na para medyo kompleto. Lalo pagka umuulan. Lugi-lugi tayo eh. Ay, naglalakad si ano pare. So yan guys, update ko na lang kayo bukas. Bukas siguro mapapakita ko sa inyo na maayos tong lugar, no? Para at least meron kayong idea kung ano itsura na itong lugar na to. Update ganyan. Kasi medyo madilim, di ko rin mapapakita sa inyo. Tapos susubukan natin hanapin kung meron ba silang prices dito ng mga services nila dito sa Isla Chica. So yan, good night mga Rads. Update ko na lang kayo bukas. Patutulog na rin tayo maya-maya. A few moments later. Ito ang inyong Kuya Rat TV, ang inyong may uncle na feeling vlogger. So, ito. Ngayong umaga yan, tutol ko kayo ngayon dito sa Isla Chica, no? Bibigyan ko kayo ng update dito sa Isla Chica. So ngayon, ito yung pinaka-dagat na. Ito dyan naman, medyo malabo ngayon ng tubig. So, hindi ko alam kung siguro gawa ng para masamang panahon. Mabatiin. Kasi may ipaparating na bagyo. Saka ipaparating na bagyo. Ito part pa to eh. Itong part na to. Isla Chica pa yan. Kasi kulay blue yung cottage. Yung beach niya. Parang golden brown yung kulay ng beach. Yung buhangin na no. Siya medyo masama ang panahon kasi meron pa parating na bagyong Wilma yata. Pero mga weekends pa yung tama nun. Lakad-lakad lang tayo dito guys. Check nga pala natin ay 6:57. So ngayon ay ang date ni ay December 4, Thursday, December 4, 2025. Yeah, wala masyadong tao kasi weekdays naman. Halos all namin yung resort kagabi. So, ano oras na rin nakatulog? Siguro mga 4. Kwentuhan, tapos medyo shut up pagte. So, yan, nagising ng halos alas 7. 3 hours na tulog. Ito yung pinaka-atsura na. Medyo magulog lang.
magulo. Medyo may kalat-kalat lang ng mga aso yata. Inan na yung mga basura. Tapos ito. Tapos ito guys, merong net dito. Parang ito yung pinaka best na swimming area. Kaya siya may naggawa ng mga jellyfish. So dito sureball ka na walang jellyfish kasi doon pwede kang paano ng mga jellyfish. Kasi doon sa nung last time na nagpunta tayo dito, doon naman sa Borawan, sa kabila, sa kaliwa, yung paglima ng bato na yun, Borawan na. Sa Borawan, doon tayo naglalong isang mahal na araw yata eh. Na ano tayo ng mga jellyfish, ano? Tinamaan tayo ng mga jellyfish sa binte. Ang sakit. Kaya buto dito, meron silang net maganda. Para at least meron pang sureball lalo sa mga bata. Safe. Safe ka na pwede pag ano. Kasi may mga ilan na mga tao. Lalakad lang muna tayo dito. Ang galing oh. Kung makikita niyo doon sa harap natin, may mga isla-isla doon oh. Parang may mga puno-puno. Kaso parang hirap akyatin mo. Ang taas ng ano niya oh. Hindi ko alam kung ano, doon yata tayo dati sa banda doon, sa isla na yun. Kasi nung time na nagpunta tayo sa Borawan, is puno na yung spot. Peak season kasi nun mahal na araw, tapos medyo tanghali tayo nakarating. Kaya anong nangyari? Pinalipat tayo ng area na hawak din yata nila. Pero nagbangka pa tayo eh. Siguro bumiyahe tayo mga 10 minutes. Sa tingin ko doon yata tayo nagana sa banda doon. Okay, kaya hindi tayo sa mismong Borawan nakawesto. Tapos yun, may mga estudyante doon. Sa tingin ko may doon ang school. Banda doon. Doon sila napupuntahan. Ay, doon pala daan. Magkatabi lang to dito, Isla Chica sa Borawan. Borawan Islands. Dati nung medyo bata-bata pa ako, narinig ko na itong Borawan, sobrang ganda daw, parang Boracay. Nice naman. Lalo, hindi ko alam kung ganito rin sa Borawan. Hindi ko napansin kung ganito rin sa Borawan. Pero maganda rin ang buhangin dun eh. Parang Pino din. Actually, parang Boracay talaga siya. Magtalang dati narinig ko lang. Tsaka dati ng bata ako, parang layong-layo ako kasi liblib daw. Liblib naman at anong dati kasi walang kulay. So ngayon nung agad na tayo nagkaroon na nagawa ng kulay, kaya mas accessible na sa tao, no? Balik na tayo doon. Ikot lang tayo sa banda rito para makita niya area. Yan. Siguro napupuno dito pagka peak season.
maganda-ganda na. So yun nga pala guys, dito ko na lang tatapusin tong video kasi mamaya naman kami aalis na din. Tapos so yun. Maraming salamat. Ito nga pala ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So kung nandito ka pa sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood at pa-follow na lang sa Facebook and pa-subscribe na lang sa ating YouTube channel, and then yan. See you sa next video. Peace out. So what's up guys, hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung ibang parte. So ito yung pinaka-CR nila yan, CR. Tapos hindi ko alam kung ano yun, kwarto siguro, hindi natin sure. So mamaya tataray ko din to kung kaya. Pero mura dito, pagka tent pitching 300, may kasama ng tent, arkilado na yung tent. Pero pagka may dala kang tent, 150 lang. Mura. Kasi dun sa kabila 500 yung pag-arkila ka ng tent. Parang hindi ko na, kaso hindi ko lang sure kung gawa lang yun ng peak season. Tapos dito sa puting bahay na to, dyan naman kayo re-register. Pagpasok nyo doon sa gate, dyan kayo magre-register at saka mag-e-entrance. Tapos ito, tingnan ninyo, may sobrang laki ditong, may sobrang laking bangka. Ang laki. Siguro pwedeng arkilahin yan pagka by request siguro, kasi sigurado mahal yan. Mahal pag inarkila yan. Tres Marias Suzuki 4-stroke ang makina. Tapos ito naman yung parking ng motor guys. Dito na rin yung kotse. So malawak din. Saka safe naman siya sa mga kasi kinukuhan, sa tinatanggalan siya ng mga nyug. Saka ito yung tindahan nila dito. Pero nagsasarado yan guys pagka gabi na. Kaya aagahan nyo dapat. Pumayad lang tayo. May kulang tayo sa tindahan. Yep. Ito po. So yun guys. Hello po. Wala lang silang nakalagay dito kung magkano yung mga para mapapakita ko sana sa inyo yung mga nila services. So yan, standard check-in time for overnight is 2 PM. Check out natin ay hanggang alas 12 ng umaga. Pero maya alis na rin tayo, At may pasyente pa si Kevin dyan. Sa day tour naman 8 AM hanggang 5 PM ang kanilang pang umaga. Cottage or room is a must for every group or individual. Please occupy only the assigned cottage you have paid for. Capacity is 630 followed. Loud sound system is not allowed. So mas maganda. Silent time is 10 PM. So parang nasa barangay ka lang din. Swimming time is up to 8:30 PM. So siguro gawa nga ng high tide, tapos mga igwa ng mga jellyfish yata para mas safe pati. Pets, we are pet friendly resort and follow yun. Nice. Tuwan-tuwa si Topo dito. We are pet friendly resort and follow strict policy. Cleanliness, we work hard yan. Siyempre, cleanliness, matik yan. Conservation is para naman sa nature, parking, yun. So yan na. Car camping, motor camping is not car camping and motor camping is not allowed every Friday to Sunday and holiday. Anong ibig sabihin nun? Car camping is not allowed. Baka siguro bawal dalhin doon pagka ganong siguro pagka weekdays pwede. Tapos net, the guest should swim on ayun. Oo. So yan, Pride Canback, waiver. So yan. So yan, ayun lang naman. Tapos yan, meron sila doong arko. Pwede maglagay ng sticker, kaso wala tayong sticker ngayon. Naubos yung sticker natin nung balumbong tayo, So wala pa yata tayo. Pwede rin pala charging station until 10 PM only. Charging fee 5 pesos. Isla Chica Resort. So yan. Hindi ko alam kung yung 5 pesos na yung isang full charge na or ano man. Tapos merong ayos dito kasi
sureball ka na safe. Mga motor mo. Sa tingin ko may mga ano dito yan, no? May mga rooms sila. Pwede mag-rent. Wala pa kasi tao, itatanong ko sana. Hello po. May mga room din po dito na pwedeng rentahan. Yung mga, ayun po. Magkano po ang rentahan dyan? Dito pa rin tatanong kay Ate. Yeah, salamat po. Ate, magkano ang mga rentahan ng mga rooms dito? Magkano po ang rentahan ng mga rooms? Ilang ano ba? For example, halimbawa mga apat, ganyan. 500? 4-5. Hanggang ano na po yung maximum na apat na tao? Okay. Patas magkano nga po yung 10 pitching? Ikaw pa rin dumating kagabi? Opo. Seryoso? Hindi po. Yung isa po namin kasama, yung huli. Pagka may sarili pong tent, magkano po? 150. Pero pagka may arkila po ng tent, 300 po. Okay. Yeah. Tapos pag overnight ang transit, 200 per head. 200 per head. Tapos ano po yung nakalagay doon na ano, yung car camping is not allowed on Friday to Sunday. Pag Monday to Thursday, pwede magpasok. Pwede pa ipasok. Okay, ganun po pala. Salamat po. So, ayun pala yung guys, ibig sabihin ng car camping sa motor camping is not allowed on Friday to Sunday. Ayos ano. So yun, 200 pagka walk-in ka paggabi. Tapos, ayun nga, 100. Mura lang din yung ano. Mura lang din. Mura dito. Tapos safe na safe naman yung ating ano, kahit umulan. Okay naman. Tapos kasi dun sa ano natin sa Batangas, nag-ano tayo. May part doon na 300 lang din, pero meron dong part. Pero maganda-ganda rin kasi yung napuntahan natin isa eh. Meron dong part na 500 ang 10 pitching. 10 pitching pa lang yun. Kung ano ba may dala kang tent, 500. Tapos ayun yung mga rooms nila. Nag-range ng 4-5 yan. So pwede na hanggang 4 na tao, ganyan. Tigo 1K kayo. Pero mas solid kasi meron siyang kuryente. Dito nga lang guys sa mga cottage, wala silang mga outlet. So wala kayo mapapagsaksakan talaga. Kaya kailangan nyo magdala ng power stations o kaya naman ay mga power bank. So ang mangyayari niya, kung gusto nyo makicharge, doon kayo makicharge sa may parang stop area nila. Tapos 5 pesos na naman yung bayad. Pero ano, sayang, dapat nilagyan man lang nila kahit mga tigi-tigisan man lang sana. Kasi sabay, gagawin naman ng iba mag-ano ng extension. Pero ayos din naman. Ayun yung CR. Malinis naman yung CR dito guys, maganda. So yun guys, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So ito na, tunay na to. Magpapaalam na ako. So yan, titignan muna natin yung niluluto nila doon. At peace out.